Pero Ayan, anyway po, sa Kamara po kasi gaya nung nasabi ko kanina ay tinatrabaho na po itong pag-amyenda sa Rice Tarification Law o RTL sa misyon or sa hangad na mapababa yung presyo ng bigas. Yan lang ba ang kailangan para mapababa ang presyo ng bigas? Yun, natumbok mo yung tanong na yan. Anyway, nasa linya na po natin at tanungin natin hinggil dito sa amendments ng RTL si House Committee on Agriculture and Food Chairperson at Quezon Representative Mark Enverga. Magandang umaga po, Congressman, and welcome po muli sa Super Radio DZBB. Good morning po. Good morning, Miss Isa and Miss Nympha. Lalo tigit po sa ating po mga kasama sa araw na ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you po sa pagkakataong ito. Maraming salamat din po sa inyong pagpapunlak sa amin dito sa aming programa. Congressman, nabanggit po mismo ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na kayo po'y tinatrabaho nyo na po itong amyenda sa Rice Tarification Law. And by June may target na, mismong siya nagbanggit, target by June ay mabawasan ng 10 to 15 pesos ang kada kilo ng bigas. Ano ho ba yung diskarte ng inyong komite para talagang ma-push natin itong RTL amendments? Well, Miss Isa, ito nga po, nung break pa po na inatasan po tayo ni Speaker Martin Romualdez na agaran na po natin, aksyonan po itong mga posibilidad sa pag-amyenda ng ating Rice Tarification Law. Dito nga po ay siguro po ay napuna po ninyo na amin pong sinimulan na po ito nung nakaraang linggo. Hinihingi ko nga po yung pag-unawa ninyo. Medyo malawak po yung diskusyon po rito. At tandaan naman po natin nung una pong pinasa to ay napakarami pong mga naging agam-agam. Yes. Marami pong mga concerns, yung mga iba't ibang sektor. So, hangad po natin, of course, madinig nga po ang lahat ng mga komento ng ating pong mga bahagi ng nasa sektor po ng pagpapalay at ganyan din po sa pagbebenta ng bigas. So, medyo marathon hearing po kami, Siyempre, gusto po natin makapasa po tayo ng isang responsive na isang batas, lalo tigit po sa pangangailangan ng ating mga kababayan. So, marathon po ito hanggang nga po sa takdang panahon na binigay ni Speaker Martin Romualdez na before June ay meron po kaming isang available version po rito. Opo. Itong mga nakalipas na araw, Congressman Enverga, may pahayag si Senator Cynthia Villar na kumukontra dito sa amyenda sa RTL. Ito yung mismong quote niya, babanggitin ko po para mas maganda rin po yung inyong magiging reaction. Hindi nila alam yung problema ng rice farmers. Minsan, hindi nila naiintindihan, nagsasalita sila. Ang particularly po kasi na kanyang tinututulan, yung panukala sa Kamara, kung tama ho, ay yung pagbabalik sa National Food Authority ng kapangyarihan na mag-import, bumili ng bigas at magbenta. Yes. Alam ko naman kung saan pinanggagalingan ni Senator Cynthia Villar dito. Kaya nga po, ginagawan po natin ang paraan na mapakinggan po natin ang bawat isang sektor na apektado po na naging batas na ito. Maraming comments po from the various sectors, like for example po itong kilusang magbubukid. Sila po ay tutol po noon, pero meron din po silang ilan mga observations. Baka naman po makakatulong po sa atin. So rest assured naman po dito po sa House of Representatives ay lahat po ay mapakikinggan para nga po makabuo po tayo ng isang batas na makakasiguro po tayo ay makakatugon sa anumang hamon pong kaharapin po natin. Opo. Isang tanong din, di ba? Kasi ngayon po isinusulong ninyo sa Kamara yung amyenda sa Rice Tarification Law. Ibig po bang sabihin nito, hindi talaga nito nakamit or nagawa yung hangarin nito na yun nga po, isa sa mga bagay ay yung tulungan yung natupad ba ng Rice Tarification Law yung mga pangako na kanilang binitawan po noon nung unang pagpasa po nito. Unawa po natin, sabi nga po ng Department of Agriculture, marami rin po mga naging hamon nung una. So for example, the first 2 years, mabigat po yung naging adjustment period po rito. For example, nabanggit nga po nung isang representative from the Millers Association, maraming hindi muna nag-import dahil nanonood muna sila kung anong mangyayari. Marami rin pong traders ang hindi bumili. Kaya po sa unang taon, nakita na po natin agad may mga nanood muna ay naapektuhan naman po yung ating supply situation at naapektuhan din po yung price. But from that period on po ay medyo pumikap po naman yung presyo po sa ating mga farmers. Kinaharap naman po natin yung problema po natin ng pandemya. So maraming disruption, although
nakikita naman po natin na may pag-asa po, ano? Napakalaking pera po kasi na nalilikom po natin. Yes. I think 30 billion ano for the past 2 years po. Yung ating nakukuha, almost 30 billion pesos na maaaring idagdag po natin bilang tulong sa ating mga rice farmers. Congressman, So, yung binanggit po yes. ninyong 30 billion, yun yung taxes, yun yung tariff from importation. Yes, opo, tama po. Yung tariff po ito na collection from the rice import, mga rice Opo. imports. Na-audit po ba kung paano ito nagamit? I mean, Yun, kasi correct. ang nasa rice tarification, ito yung laging inilalaban ni Senator Villar na mandatory dun sa batas na 10 billion of that ay mapupunta sa mga magsasaka para sa kanilang mechanization, Yes. para mas gumanda yung kanilang pagtatanim, Produce. pag-aani, mas malaki yung production nila. May audit ho ba kung nagamit siya, nasagad ho yung paggamit ng pondong yan, sir? Yes, fully audited po ito. So, Opo, nung I mean, start po na- audited po na nagamit ho ba sa mechanization, nakapagpa-improve po ba doon sa talaga doon sa pag-aani ng mga magsasaka? Yes, so na-report po ng ating director ng PhilMec, si Director Opo. Alvin Dia, no, nung last week, yung naging performance po nila doon sa kanilang, I think 5 billion per year. Ano? So nakaka-30 billion na sila ng total na nakukuha mula sa RCEP fund. Nabanggit po niya, unang-una is 95%. Kanila naman pong na-implement na po ito. Sumunod po doon sa kanilang pag-implement ng 95% from the fund, meron po silang inadmit na meron pong delay din po silang mga kinaharap. I think that was 3 years ago na kung saan ay medyo nagkaroon po na nahirapan po silang to implement yung ilang portion. Although ngayon, nakahabol na nga po sila. At marami naman pong mga testimonials also mula po sa mga farmers na naging mas madali nga po naman at napakalaking tulong po sa kanilang pagtatanim, yung mechanization na programa na ito. So, palagay ko walang question po doon. Maganda po yung naging epekto po sa PhilMec ng tulong ng RCEP fund na ito. Pero bakit hindi pa rin po napalaki yung ani ng bigas? Bakit kinakailangan pa rin natin mag-import o hindi pa tayo umaabot sa ganun level? Tumataas naman yung production level po natin. So, clear naman po yun. PhilRice, yung responsible po sa 30% dun sa seed component po na tulong binibigay, tumataas. Nakikita po natin yung ani. We are averaging 4 tons per hectare, pero napakaliit po nun kung compare po natin sa Vietnam and Thailand na sila po ay nasa 6 to 7 Per hectare po? Per hectare. So talagang ito po yung hinahabol natin. Sa isang banda, palagay ko po, I think it's only a matter of time na basta mabigay din po siguro natin yung mga nararapat na tulong or mga capital, mga inputs, mabigay po natin sa farmers, siguro ma-achieve po natin yun, kakayanin po natin yun. So ang hinahabol po kung wala pong pagtatalo dun sa punto na yon na yung galing sa tariff, ibibigay sa mechanization ng mga magsasaka. So ano po yung hinahabol o ano po yung tina-target na amyendahan dun sa rice tarification law? Yun lang hubang pagbibigay ulit ng power sa NFA na mag-import? Yes, yun yung medyo nagiging contentious. Although wala pa kaming set sa committee. Pero para lang sa parang brief na kaalaman din po ng ating mga kababayan, maalala po ninyo, meron po tayong kinaharap na sitwasyon nung nakaraang taon na kung saan tumaas po ng lubos yung ating pong world market price ng rice. Na kung saan ay apektado nga po naman talaga yung naging presyo po dito sa ating bansa. Medyo nagka-supply issue rin po tayo. Ngayon, ayon po sa ating pong RA 11203, yung Rice Tarification Law, limitado po talaga. Hindi po pwedeng gumalaw ang ating pong gobyerno sapagkat pinagbabawal nga po ito. So, ang nagiging usapan po rito is yung paano po kung tayo po ay maharap po muli sa sitwasyon na yon. So, kinakailangan po, meron pong kapangyarihan ng gobyerno na nararapat na maka-action kung sakali man po mangyari po yun sa
nung nakaraang taon sa pagtaas po ng presyo. Kaya lang po, Congressman, di ba, mayroong, di ba, yun nga po, isinusulong na maibalik sa NFA yung kapangyarihan na mag-import at magbenta din ng mga bigas. Kahit nga ibang products nga daw po, yun yung isinusulong eh. Yun nga lang po, alam naman po natin, batid ng ating mga kababayan, na haharap din sa issue ng korupsyon yung NFA. Hindi din po ba natin bibigyan ng mas kapangyarihan pa yung NFA na mas mapalawak pa yung katiwalian sa kanilang ahensya? Yes, pero dagdag ko lang, hindi pa naman kami sarado doon, doon sa usapin na yon. There are two options po, So yung isa pong option ng department na pinipresenta ng Department of Agriculture doon sa kanilang panukala is baka pwede naman hindi NFA, baka naman po pwedeng DA or DTI ay maaari po mag-import. At kung sakali man ay kung magkagulo po sa presyo ay po pwede po silang manghimasok na magbenta po sa merkado. So it's either yung pong option na yon or ibalik po sa NFA. Doon po sa katanungan po ninyo doon sa NFA, I agree po kakahiring yung last hearing po namin before this was itong katiwalian na nakita po natin na kung saan yung pagbebenta po ng kanilang rice supply ay hindi na po napupunta sa mga national government agencies na nangangailangan or sa local government units, ay nabenta pa dito po sa atin pong mga sa commercial traders, opo. At mga importers pa pala po itong mga to. Talaga? Yun yung inimbestiga ng ombudsman eh. Oo. So, of course, we will take, kung sakali man ay mapapunta po kami dito sa NFA, titingnan na po namin din yung issue ng katiwalian, maaari po namin may dagdag po rito para naman po meron po tayong kahit pa paano control na meron pong hindi po mangyari yung mga ganong klaseng katiwalaan. Meron po bang trajectory kayo, sir, na o timeline po para dito sa amendment sa rice tarification law? Kasi ang inyong session ay hanggang May 24, May 24 lang. Yun na nga yun yung medyo mahirap din po sa amin. Although kakayanin po namin, tulad na banggit ko, na marathon hearings nga po ginagawa namin. So, baka pwede kayo maimbitahan. So, bukas po, Martes at sa Merkules, ay dire-diretso po kami. We hope siguro baka by the following week, baka meron na kaming mapagkaisahan na isang substitute bill dito po sa mapipresenta sa ating pong plenaryo. Pero ang bilis. ang usapin dyan, uusad kaya sa Senado, di ba? Yung same po na panukala. Yun ang malaking question. Pero ako challenge. itiwala naman kay Speaker Martin na nawagan naman po siya sa ating, sinabi nga po niya, friends, mga kaibigan sa Senado, ay baka naman po i-certify ito ni Presidente, sana naman po ay meron po tayong masimulan na action po dito para mapakinabangan naman po ang isang mas makabuluhan na batas din po. Ayan. Magkabati naman na daw ulit ang Senado at ang Kamara Yes, after bati ng na. Chacha episode. Hindi naman nag-away Chacha yata. Bayo Ay, di PI. naman daw nag-away, Ay, di ba? sabi ni Kong. Sagutan lang. And with that po, Congressman Enverga, maraming pong salamat sa inyo pong laging panahon sa amin dito sa Super Radio DZWB. Lagi po kayo mag-iingat. Ulitin po. Thank you so much po. Blessed Sunday po sa ating pong mga kababayan. Thank you po. Thank you Maraming po. salamat po. Yan po si House Committee on Agriculture and Food, Chairperson at Quezon Representative Mark Enverga. Maganda yung tanong mo na. Hilingan, walang pinoprotektahan.